Okay, ngayon i-configure naman natin yung Windows 10, no? Meron ako ditong uh, press copy, no? Freshly installed na Windows 10. So naghanap siya ng license. We'll just do this later. Lagay nyo lang. This is just for training purposes. Then use express setting, no? And again, we are using Hyper-V virtual machine. So wait lang natin siya. So again, who's going to use this PC? Let's just, for the moment, user 1 or local user 1. Password again, same, CSS at 1 CRS at 2026. Okay, password hint daw. Same na lang, lagay natin. Then yan, buksan natin ating notepad. Buksan natin ating notepad. So, gawa tayo ng new tab for Windows 10. Okay. So now what I'm going to do, okay, pause. So ito na, okay na yung Windows 10. First that we are going to check, no, yung IP address, no. Tingnan natin kung nag-automatic yung no, connection sa domain, since nasa naman tayo na tingnan natin sa true IP config. Ayan, no? So what I'm going to do is to check the IP address, IP config. Ayun, no? Mapapansin nyo, no? Since kasi to, no, naka-setup na nakakonekta sila, no, virtually sa same switch, no? Automatic, no, binigyan siya ng DHCP, no, netong ating server ng ayan, no, 192.168.1.2, yung unang-unang available na di ba? Kung maalala nyo do sa setup natin ng server from .2 to 12, kung maalala nyo. Anyway, from the server, tingnan man natin kung tingnan ko lang di IP config ng ating server. Ayan, no? .1 yung ating default gateway. Then, naalala nyo, .200 yung binigay nating number kay server. Ngayon, ang gagawin natin, ipiping ko, no? Piping ko yung server from here, no, sa ating Windows 10. Ping 192.168.1.200. Ayun, no? May communication ako from, okay na yung established na yung communication ko, no? Established na. Kaya, no, mayroon TTL, ibig sabihin time to live na yan yung parameters. Wala tayong loss, no? Zero loss. So ipiping ko naman dito sa server yung client. So 192.168.1.2, no? Ayun yung address niya, oh. To 192.168.1.2, ipiping ko yan. Ayun, no? Hindi siya maping. Walang communication from server to client. So karaniwan, kaya ganyan, meron tayong kailangan gawin, no, sa network. Yung discovery, no? Pagka first time na install, no, tingnan natin network. Ayun, no, laging may lumalabas na notification dito sa taas
network discovery and file sharing are turned off kasi, no? So tingnan natin pag tinurn on natin yan kung ano mangyayari. So just open network and sharing center. And advance, no? Change, advance. Then ito turn on lang natin kamukha ng ginawa natin sa server. And then save changes. Yan lang. Try natin ngayon na since discoverable na siya, no? Try natin ngayon, no? Ipiping ko dito. Punta ako sa server, no? Server. Try ko iping. .2. No, yan kasi yung address niya. 192.168.1.2. So ipiping natin, tingnan natin kung discoverable na siya. Ayun, no, nakita nyo? Discoverable na. So, in good na tayo, no? Nagko-communicate na yung server at saka yung client based from this ping command, no? Ping. Yan. So, ang gagawin natin, i-connect na natin sa domain, no? Itong ating computer. So, what we are going to do is ito naman, no? Right-click natin itong PC. No? And then properties, and then kailangan natin mapalitan, no, yung so yun, punta tayo sa advanced setting. Yan, papalitan natin yung computer name. Okay, nakakasunod. Yan, no? We have to change it, but now with a domain, no? Then palitan natin to, gawin natin siyang kung yung server, palitan natin yung pangalan ng ating computer. So let's click change, then member of domain, pangalan natin dito ay PC1, no? Personal computer 1, yung ating domain controller 1. Dito naman sa PC1, no? And then part siya ng, no, kung maalala nyo, school.local. Kung mapapansin nyo rin dito sa ating command prompt, ayan, nakakonect na siya. Ayan, no? Connection is big and school.local. So tingnan natin kung pwede rin dito siya, no? Let's click OK. Ayun, no? In-accept niya. So kung maalala nyo, yung user na ginawa natin ay user 1 lang, di ba? User 1. And then ang password ay CSS at 2026. Ayun, oh, successful yung ating configuration, no? Pagka may ganyan, welcome to the, so naka-join na tong PC sa domain using yung user 1, no? Then it needs to restart para ma-apply yung mga ginawa nating group policy. So yan lang, no? Mas madali na dito sa mga client kaysa yung pag-configure sa server, no? Medyo mas matagal. Dito sa client, pagka maayos nating na-set up yung server, yan, nakita nyo, di ba? Automatic na siyang, kasi maayos nating ginawa yung DHCP, yung mga scope niya, then binigyan na siya na automatic na IP address, no? Hindi na natin manual na ginawa dito sa client PC. So, connect lang natin siya. Ayan, no? Yung ating Windows 10, ayan, makikita niya na meron ng local user. Ayan, yung local user, ito yung original, no, nung in-install natin yung Windows 11. Local siya dito lang sa computer. Pero, dahil naka-join siya sa domain, we can use other user, which is part na ng domain, no? At kung mapapansin nyo, magiging part na rin ito mamaya, no, ng Active Directory, itong computer na to. So, what I'm going to do, login ako as user 1.
Kasi ito pa lang naman yung unang user, no, na ginawa natin dun sa ating server. Kung maaalala nyo. Then, same CSS at 2026. So, yan ang problema, no? Ito ngayon yung problema, ha? Another troubleshooting na naman to. Kasi hindi tayo makakalagin as user, no? But we will try as an administrator, no? As an administrator muna. Para maidagdag natin dito si user 1. Okay. So, other user, maglalagin ako as administrator. Administrator. Ayan. Then, siyempre, same password. Lagyan natin ng school dot slash try natin school user 1 2026 yon. So yan, no, ayun yung nakalimutan ko lang lagyan ng slash kung no, symbol, and then yung ayan, okay na. So meron ng access dito si user 1, no. Kino-configure niya na yung Windows 10 PC para kay user 1. So, ayan na, naka-create na tayo ng isang yun. Ang titignan natin dito is tignan natin kung na-implement yung let's just check. Kasi sabi natin, 'di ba? Yung folder redirection dapat in effect agad 'yun. Tignan natin. Ayun, very good, no? Makikita nyo yung green. Yan, yung green na symbol na yan, no? Ibig sabihin niya tawag dito, no? Meron na siyang link or connection sa server pag may mga ganyan. Kasi maalala nyo, yung desktop lang and documents. Di ba? Automatic. So kahit ilang user pa ang idagdag natin under that section 1 organizational unit, ganito rin yung magiging mangyayari sa computer nila. Ayan. So tignan naman natin dito sa server kung ano yung nangyari sa Active Directory natin, no? Puntahan natin ating Active Directory. Okay, tabi lang natin yung okay na tayo sa Windows 10. So tayo ay pupunta sa Tools. Yan, punta tayo sa Tools. Check natin ngayon yung Active Directory. Tignan natin kung automatic ding na-add yung... Kasi wala naman tayong dinagdag na computer dito kung maaalala nyo. Wala. Pero dahil nag-login tayo sa domain, no? From Windows 10. Yan, tignan natin ngayon, Then yan, nakikita nyo, user 1 pa lang yung nagagawa natin. But then, tignan natin kung pumasok yung computer, no? Ayun, no? Di ba? Nakita nyo? PC 1. Hindi naman natin siya in-add kanina. Hindi natin. Na-add siya nung kinumpigure natin tong PC. So, ganun, Kung mapapansin nyo, ayan yung theoretically, dapat ganyan, yung mangyayari din sa physical na setup natin. Pag andun na tayo sa ating face-to-face. Dapat ganyan din ang mangyayari. Theoretically, ito, nakita natin. It works. Di ba, magdadagdag ako ng user,
Add tayo ng user. Oh. User 2. Login mo, ganun din. User 2. Then next. Dito pwede nyong anuhin to, no? Ipaglaruan to. You can play with this, no? Kasi ayan na, naka-set up na, no? Isang computer lang muna gagamitin natin. We can add more computers later. So ganun ulit. User cannot change, password never expires. Then password, ganun ulit, CSS at 2026. CSS 2026. Yan, no? User 2. So, created na siya. Naka-add siya dito sa organizational unit, no? You can add more sections, no? Punta ka lang dito sa ating domain. Right-click. New. Organizational unit. Gawin mong section 2, no? Ayan. So, meron ka ng section 2. But then, wala pa itong mga group policy, ano? Pwede mong gayahin yung ginawa mo dito. Ilalagay mo dyan. But you can do some experiment. Do some other policy. Ayan. So, tingnan natin, no? Yung user 2. Tingnan natin kung makakapag-login tayo dito, no? Using user 2. So, log out natin si user 1. Sign out. And then, other user. So, ganun ulit, no? Gawin natin. School / user 2. Then, same password. Yun, no? Walang ka problema. Nag-login si user 2. So, i-configure din siya ng computer to establish, no, yung mga folder redirection. So, ayan, kakaroon siya ng delay. Ayan. So, first install. Ayan, meron na ring account dito si user 2. Ayun, no? So, nakalagin ngayon dito si user 2. And, tingnan natin, no, kung nag-take effect din yung folder redirection. Ayun, no? Same, di ba? Parehas siya. Ayan. Okay. So, that's it for now muna, no? At least nakita nyo yung... And then, another